Mapanghamon na tanong ni Sanrio, CFD. Sasagutin natin. Sagutin din kaya niya yung tanong natin. Tara, pag-aralan natin to. Ang araw po sa inyong lahat at welcome po uli sa aking YouTube channel. Ang channel na ito ay nagtuturo po ng patungkol sa salita ng Panginoon at sabay-sabay po tayong lalago. Medyo matagal-tagal din po akong hindi nakapag-vlog, no? Dahil nga busy sa ibang mga bagay at busy din ako sa ibang makipagdebate din kasi ako sa ibang platform po, no? So ngayon po sa aking pag-search ay merong isang vlogger ng CFD na very passionate to the point na lahat ay parang inaaway or kini-question, no? Susulpot daw tayo si Sanrio, no? So ang gagawin po natin ay papakinggan po natin yung maikling clip niya na may mga hamon na tanong. Sasagutin po natin pero sa kabilang banda ay magtatanong din po tayo sa kanya. Sana po ay sagutin din niya, no, yung mga tanong natin para balance lang. Sige po, tignan po natin yung clip niya. Naman, no? Sino ba nauna? Protestant o Catholic Church? Hindi na naman makakasagot tong mga to. Yari na naman tayo dyan. No? Ang tatapang, tas hindi naman pala makasagot. No? Okay. So yun po yung unang tanong niya, no? So ang pinakamabilis na tanong doon sa unang tanong niya, kung sino ang nauna, kung ang Protestante ba or ang Catholic Church, ang sagot po doon ay ang Catholic Church. Ngayon, ito naman ang tanong ko sa iyo, Sanrio. Ang Catholic Church ba at ang Roman Catholic Church ay magkapareho or magkaiba? Ulitin ko, no? Ang Roman Catholic Church ba at ang Catholic Church magkapareho or magkaiba? Pansinin po natin yung diagram dito, no, na pinapakita sa church history po, no. Pagkatapos po ng New Testament era, ang tawag po sa simbahan is One Holy Catholic and Apostolic Church. Malinaw naman po yan, no? Dyan. Ngayon po, alam naman natin na yung salitang Katoliko, ang unang gumamit po niyan ay si Ignatius of Antioch. Ang tanong ko po, pangalawang tanong ko kay Sanrio, si Ignatius of Antioch ba ay miyembro ng Roman Catholic Church o ng One Holy Apostolic Church, yung binanggit ko kanina? Ang One Holy Catholic Apostolic Church po ay binubuo ng 5 grupo, 5 lugar po yun, sa Rome, sa Constantinople, sa Alexandria, sa Egypt po yan, sa Antioch at saka sa Jerusalem. So yan 5 yan ay pantay-pantay po lahat yan, no? Walang mas mataas yan. Kaya lang paglipas po ng mga panahon ay nag-exert ng authority yung Rome hanggang sa nagkaroon na po ng Roman Catholic Church. Mamaya babalikan po natin yan, no? Doon sa tanong ko kanina kung si Ignacio ba ay miyembro ng Roman Catholic Church, ang sagot po ay hindi. Kasi po si Ignacio po ay miyembro, leader ng Antioch Church. Isa po siya sa mga leader sa Antioch Church. So kung ang tanong ay si Ignacio ba ay member ng, let's say, Catholic Church, ang sagot is yes. Kung si Ignacio ba ay miyembro ng Roman Catholic Church, ang sagot ay no. Minsan kasi ginagamit ng Roman Catholic Church yung word na Catholic Church para i-credit lahat sa kanila, no? Yung parang baliwala lahat ng itong Antioch, itong Jerusalem, itong Alexandria, itong Constantinople. Ang feeling nila sila yung mas mataas kumpara dito sa may 4 na to, which is wrong po, no? Nung unang panahon ay pare-pareho lang po yan. Isisingit ko na rin po pala dito yung yung kiniklaim kasi nila na sila daw po yung may gawa ng Bible. Kung ang tanong ay halimbawa, ang Catholic Church ba ang nag-compile ng Bible, ang sagot ay yes. Pero
Kung ang tanong ay ang Roman Catholic Church ba ang nag-compile ng Bible, ang sagot po ay no. Kasi po ang unang-unang nag-compile po ng Bible, yung New Testament po, no, pinag-uusapan kasi yung Old Testament ay na-compile na, no, bago pa si Jesus Christ. Yung New Testament po, ang unang-unang nag-compile po niyan ay si Athanasius po. At si Athanasius po ay taga Alexandria, Egypt. Hindi po siya member ng Roman Catholic Church, pero member siya ng Catholic Church. So sana po ay nagkukuha nyo po, no, yung ibig ko sabihin. Kasi nung unang panahon, iba ang Catholic Church sa Roman Catholic Church. Pero ngayon po kasi, ginagamit yan, no, ng Roman Catholic Church na sila yung Catholic Church noong unang panahon, which is hindi naman din po, no. Part lang sila ng Catholic Church noong unang panahon dahil meron pa pong ibang mga Catholic Church bukod sa kanila. Ngayon po, kung titignan at pag-aaralan pa po natin itong 5 patriarch na to, yung Rome po ay sa west po yan, no? Yan yung simbahan sa west. At ito pong 4 na to, yung Constantinople, Alexandria, Antioch, Jerusalem, simbahan po yan sa east. Mahalaga po yun malaman natin, no? Kasi nga nung after nagkaroon ng separation ng Sikhism po ay naghiwalay po yung yung east at saka west. So yung Rome ay nasa west, tapos yung east ay magkakasama po sila, no. Meron nga akong isang kakilalang debater, sabi niya, sa lahat ng mga, di ba, meron pong 12 disciples, ilan ba yung pumunta sa west para mangaral at ilan lang napunta sa east para mangaral? I'm sure mas maraming nangaral sa east na 12 disciples mo ni Jesus Christ kumpara sa west. Balik po tayo dito na sa may ating diagram or sa church history, no. So, pagkatapos po ng Nicene Council po ay that time po wala pa pong pope, no. Pero pagdating ng mga 4th century, 5th century, unti-unti nang nag-assert ng authority yung Roman Empire doon sa 4 na iba niyang sa iba niyang mga kasama. Hanggang sa tumagal nagkaroon ng parang hindi na pagkakaunawaan hanggang sa dumating po yung 1054, yung tinatawag na Great Sikhism, na kung saan ay yung west at saka east na church ay naghiwalay. So yun nga po yung sinasabi ko kanina, no. Yung west ay yung Roma, pagdating sa Eastern Church, kinabibilangan po ito ng 4 na simbahan, no? Yung Jerusalem, Antioch, Constantinople, at saka yung, nakalimutan ko na isa, basta nabanggit na rin po natin yan, no? So yan po, makikita natin, no? Mula sa una, One Holy Catholic Apostolic Church, pagdating ng Great Sikhism, naghiwalay yung Roman Catholic Church. So doon na po talaga nagkaroon ng Roman Catholic Church pagkatapos ng 1095. Pagkatapos pong humiwalay ng Roman Catholic Church after 500 years po, yun nga po nagkaroon po ng Reformation sa pamumuno ni Martin Luther at nagkaroon nga po ng sinasabi nilang Protestantism, no? Nagprotesta yung mga tao. Kung ang protestante o yung sekta ng mga papansin na sulpot na yan ang nauna kesa sa Katoliko, alam ng lahat na sa ilalim ng pananampalatayang relihiyong Kristyanismo na si Martin Luther ang ama ng protestante. Dahil siya ang kauna-unahang... Puto lang, no? Pero ang sabi niya doon, si Martin Luther daw ang kauna-unahang nagprotesta sa simbahan Katoliko. Ang sagot po dyan is mali. Tignan po natin uli yung timeline. So kung papansinin po natin yung timeline ng church history, bago pa mag-Great Sikhism, during the 3rd century to 4th century, may mga iba na pong umalis sa One Holy Catholic Apostolic Church, or hindi sila pabor doon sa turo ng One Holy Apostolic Church. Tumaban sa Iglesia Katolika. Alam nyo po ba yan? Na si Martin Luther ang unang lumaban at nag-aplas sa Catholic Church.
Meron po Then another tanong niya, si Martin Luther daw po ay lumaban sa Catholic Church. Siguro po para maintindihan po natin ng mabuti, si Martin Luther po ay isang pare, napaka-devoted na pare at talagang concern siya sa sa spiritual na buhay niya, no. Ngayon ang background po kasi ng kaya nagkaroon ng Reformation at nag-post si Martin Luther ng 95 Theses is that time po ay ginagawa yung simbahan na malaki dyan, no, dyan sa may Catholic at kailangan nila ng pera. Ngayon, inutusan ng Pope, nakalimutan ko po kung sino yung Pope, inutusan niya si John Tetzel para maging ituro or ipalaganapin yung indulgences na kung saan itong indulgences na to ay kinakailangan bayaran yung magbigay sila ng pera, no, para sila ay mapatawad sa kanilang mga kasalanan. Nasa history naman po 'yan. Alam naman po natin 'yan, no? Napag-aaralan natin 'yan sa school about kay John Tetzel. Kaya nga po nagkaroon ng Reformation. So that time din po konti lang po ang mayroong may access sa Bible, no. Yung iba may Bible pero hindi po nakakaintindi ng Latin. Then yung mga tao po, mga common na tao, wala po yung Bible. Nakaasa lang po yan sa kung ano yung sinasabi ng pare. Kaya po, nung dumating si John Tetzel at sinasabi to na kailangan nilang magbayad dun sa indulgences na ngayon para mapatawad yung kanilang mga kasalanan at mapabilis yung pagpunta nila doon sa langit. Alam ni Martin Luther na mali yun at wala sa Bible. Kaya nga again, nag-post siya ng 95 Theses. Itong 95 Theses na to is kung titignan natin at pag-aaralan natin, hindi siya yung parang naghihimagsik o lalaban sa turo ng simbahang Katoliko, no? Kundi kini-question niya itong indulgences kasi nga alam niya po na wala to sa Bible. So ang tanong ko po kay Sanrio, pabor ka ba o naniniwala ka ba sa turo ng indulgences na pinapalaganap ni John Tetzel nung unang panahon? Halimbawa lang, no, John Sanrio, halimbawa nabubuhay ka that time, pari ka, at nakikita mo yon yung ganong sitwasyon. Susuportahan mo ba si John Tetzel? Or questionin mo yung ginagawa ni John Tetzel? Kasabay po ng pag-post ni Martin Luther doon sa 95 Theses ay ang pagka-invento po ng printing press. Kaya naman po yung kanyang 95 Theses ay mabilis na kumalat sa iba't ibang lugar at nakapunta po sa iba pang bansa, no? Yung kanyang thesis po. At dahil po doon maraming tao ang nakaalam at nagkaroon nga po ng Reformation. So yun lamang po at sana po ay masagot niya yung mga tanong ko dahil nasagot ko yung mga tanong niya.